Good morning guys. Panibagong araw na naman mga kabatid. Ngayong araw ay may fellowship tayo kina Delo at Rose. At samahan niyo ako kasi magluluto ako ng ginataang manok. Ayan. So kita niyo naman ang ingredients. Meron tayong bawang dito, sibuyas, yan, luya, at bell pepper. Siyempre meron tayong asin, at meron tayong paminta. At ang ating main ingredient siyempre ang manok, 'yan, 1 kilo ata 'tong manok na 'to. And then meron din tayo ditong carrots saka patatas. 'Yan ang ating mga ingredients na gagamitin para sa atin. And siyempre meron din tayong gata kasi ginataang manok nga ating lulutuin kasi ito yung request ni Cars. So, okay. So, nagpapainit na nga tayo ng kawali at itong aming o aking wok pan. Yan, mainit na. So, lagyan na natin yung mga ingredients. Siyempre, una muna ang bawang, then sibuyas, and then luya, at ang bell pepper ay mamaya na. At siyempre, pagkatapos na ilagay yung mga ingredients, doon na tayo ngayon sa mekos-mekos naman yan, insan. Mix-mix lang po natin. Sutayin natin ng konti para mapalabas po natin ang aroma ng mga nilagay po natin. At ngayon, ilalagay na natin ang carrots at patatas. Siyempre, mekos-mekos lang din po yan, insan. Konting mekos-mekos lang para lumabas ang mga katas. At siyempre, ang ating main ingredients or main ingredient natin ang manok. At ilagay na po nga din natin at siyempre mekos-mekos lang ulit yan para lumabas ang aroma at maglabas ng natural water ang manok. So ito po ang aking ginagawa kapag nagluluto po ng ganito. Pero kung po kayo ay mayroong inyong sariling paraan, ito po ang aking technique. Kung may sariling technique, paki-comment naman dyan sa ating comment section. So, syempre tatakpan po muna natin at hintayin natin kumulo para ma-check kung kamusta na ba ang ating niluluto. So, mga ilang minuto lang. So, check ko lang ulit and try lang po ulit i-mekos-mekos para ho mahalo ng maayos ang mga ingredients. At syempre para din ma-check kung kamusta ba ang ating niluluto. At after nito, itatakpan ko lang din po ulit at i-check po ulit kung nagtutubig na po ba at nagalabas na ng juice ang ating niluluto. At ayan, check na po ulit natin at kitang-kita naman po ang juice na nagsabaw na ang ating niluluto. At syempre dahil nagsabaw na, ilalagay na po natin ang ating napakasarap na gata. At nalagay ko na rin nga po pala yung bell pepper, hindi ko na po napakita. Pasensya na po kayo guys. Pero yan, nilagay na po natin ang gata. At syempre, imemekos-mekos lang din po natin yan para mahalo po yung gata at magkaroon po ng masarap na mixture ang tubig o yung juice na nilabas ng chicken at yung gata. And then after po nito, konting taklob na lang po ulit ito at konting pakulo para maging ready na po ang ating ginataang manok. So after nga lang po ng pagtakip po ng kaunti at napakamabilis na pakulo lang po ulit yan. So titikman na po natin ang ating nilutong ginataang manok. Hmm, mukhang napakasarap na. Ayan, so ako po ay hindi ko na nalasahan. So isa pa nga ulit, titikman ko nga po ulit, isa pa. Patikim nga po ulit ng isa pa at para matimusan na kung ito'y okay na ba talaga. Patikim. Okay na. Napakasarap na ng ating ginataang manok. Ayan, at ating nilagay na po sa lagayan para po tayo ay makapunta na kina Delo at makapag-start na po ng ating fellowship at lunch. So, paano mga kabatid? Tara na, let's go! Ayan, nandito na ako sa sasakyan at yun ang ating pangulam ngayong tanghaling ito. Okay na. At papunta na tayo ngayon sa Shell kasi magpapagasolin na po tayo. At susundin din po natin ang ating BFF na si Donna. Ayan. Wow, napakaganda naman ng aking misis. Talaga namang ang aking kasama sa aking sasakyan ay napakagandang mukhang artistahin eh. Yan si Isabella Oily. At ako nga pala si John Frats or John Fats.
Ayan, so tamang kuha lang po kami ng aming vid. At ito na po, kasama na po namin ang aming BFF na si Duna na nagme-makeup, nagme-mekos-mekos sa kanyang face. At kami nagpapagasolina din sa Shell. Nasa Shell po kami nitong mga oras na ito. Hinihintay lang po namin matapos yung pag-fill ng fuel po kay Ellie. Habang nagkwekwentuhan ng kaunti kung ano bang aming gagawin mamaya kina Delo at kung ano ba ang aming uusapan at i-share. Ayan, so sinasabi ko na po kay Duna, ikaw magpipray mamaya. Joke lang. So ito nga po, kami ay paalis na at papunta na po kina Delo. So maulan pa rin po noong mga panahong ito. Di pa rin kagandahan ng araw o panahon itong pagpunta namin kina Delo, pero hindi kami mapipigilan ng ulan o bagyo. Kami po ay pupunta kina Delo para kumain ng lunch at makipag-fellowship sa kanila. Nakakatuwa lang kasi kami ay binibigyan niya ng pagkakataon para magkaroon tayo ng gawain sa kanilang bahay. At nandito na po kami sa Sampaguita, malapit na po kami sa kanilang bahay. Ito nga po palang kanilang lugar ay nasa Purok 4, ang alam po. At malapit daw po dun sa Nanay's Kinemerut. Hindi ko po matandaan. Pero doon po ay sa may palikulang po yung kanila. So may mga mililikuan po tayo dito na kanto. And then po pagkaliko po doon, so medyo malit po yung daan nila. Kaya magpa-park lang po tayo doon sa may bandang malapit lang po pagkapasok. So konting pasok lang. Tapos doon po sa may mga sasakyan po niya, sa likodan po ng mga sasakyan yan. Diyan po tayo magpa-park na. And then dumating na nga po tayo dito kina Delo. So, yan, prepare na kami ng food at kainan na. Kainan time na po. You were never meant to walk this road alone. The early church wasn't just about Sunday gatherings, it was about heart knits together. So carrying each other's burdens and lifting each other's in prayer. That's the power of fellowship. It keeps the fight and the fire of faith alive when life tries to blow it out. Sabi sa Hebrews 10:25, let us not give up meeting together, but let us encourage one another. Reach out to someone today. Pray together, love together, walk this journey together because we're stronger side by side. So paano mga kapatid? Sa susunod ulit. Bye-bye. God bless.